Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Tila nangangarap na lang itong si Harry Roque na mag-grant ang kanyang asylum doon sa the Netherlands. Dahil po mga kabunyog, nagbigay po itong si Roque ng komento hinggil sa kinakaharap niyang kaso dito sa Pilipinas na human trafficking. Dito po mga kabunyog, nagbigay po siya ng pahayag at nagpapasalamat pa itong si Roque na dahil sa kasong ito raw ay baka mapamadali pang mag-grant ang kanyang hinihintay na asylum doon sa bansang the Netherlands. Anyway, ito naman po ay nilinaw ng isang abogado na once na lumabas na ang kanyang warrant of arrest at ito ay ipinaalam na sa bansang the Netherlands, sigurado iiyak itong si Roque ng dugo dahil sa pagkadismaya. At tuluyan na itong mapapauwi at makukulong dito sa Pilipinas. Anyway, ito po mga kabunyog, panoorin po natin itong mga sinabi ni Harry Roque. At nalulungkot nga po ako na politika ang naging dahilan kung bakit tayo nasampahan ng kaso ngayon. Gayunpaman, ako rin po ay nagagalak. Kasi sa totoo lang po, isa sa issue dito sa aking pending asylum petition, ano ba ang resulta dito sa kaso na sinampa sa akin for qualified trafficking, no? Ang tinatanong sa akin dun sa mga nakausap ko na nakabahagi ng immigration dito sa Netherlands is habang wala pang resulta yung kasong sinampa ng PNP sa akin for qualified trafficking na non-bailable, mahirap nilang desisyonan yung aking kaso for asylum. Bagamat kompletong-kompleto po ang sinumiti ko, halos isang metro po ang taas ng mga papeles na dinokumento ko at halos po 400 euros ang aking ginastos pagpa-xerox lang ng one copy ng mga dokumento, kasama na po yung buong file ng kaso na nakabinbin o na-desisyonan na ngayon ng DOJ, no, para sa human trafficking. At ang malinaw nga po na aking sinabi sa kanila at tinanggap naman nila explanation para mapatunayan na ako ay merong reasonable certainty of success in the prosecuting before a court of law, dapat mapurebahan yung tatlong elemento ng trafficking. Yung pagre-recruit, yung sa pamamagitan ng dahas, at yung intensyon na pagsamantalahan yung paggawa ng isang taong na-recruit, no? At hindi lang po yan, kung ang kanilang teorya ay conspiracy, dapat po ang conspiracy mapruebahan din, hindi lang po sa pamamagitan ng probable cause, kundi reasonable certainty of success in prosecuting in court na nagkaroon po ng sabwatan or conspiracy. At wala naman pong kahit anong alegasyon ng conspiracy dyan. Ang sinabi lang nila, tinamahan ko sa PAGCOR para sa pagbayad ng mga deficiencies. Itong si Cassandra Ong, yung isang papel na wala naman lagda, na ako daw ay legal, na sabihin na nating totoo ay hindi naman po krimen para maging legal sa kahit sinong kumpanya, at yung nakitira dyan ng isang dating staff. So malinaw po na hindi man lang napakita na ako po ay gumawa ng kahit anong elemento ng trafficking, at malinaw po na wala rin kahit anong ebidensya na nagpapatunay na meron pong conspiracy. Kaya nga po, sinabi ko na isa pa sa karagdagang kasalanan ng Marcos administration ay yung pagbababoy ng ating sistema ng criminal justice system. At ang pagsampa ng non-bailable charge laban sa akin ay isang malaking pruweba na talagang meron pong miscarriage of justice, at kampante po ako ngayon na sa desisyong ito, bagamat hindi ko pa nakikita ang resolution, mapapatunayan ko na ito pong kasong sinampa sa akin ay tinatawag na unjust prosecution dahil wala pong kahit anong basihan yan. At dahil ang unjust prosecution po ay isang form of political persecution, naniniwala po ako na magagrant po ang aking asylum. Ngayong isasampa po sa hukuman itong kasong ito, lilinawin ko lang po, hindi po ako pugante. Ako po ay isang bona fide asylum seeker. At ang karapatan naman na humingi ng asylum ay aking karapatan bilang isang mamamayan ng mundong ito. Ito po ay napaka-importanteng karapatang pangtao which literally makes the difference between life or death, no? At syempre po, gagamitin din natin yung pag-aaral gaya ng mga grupong regress na nagsasabi na ang ating mga prison conditions are torturous, no? Meron na po kaming kaso na sinampa laban sa gobyerno ng Pilipinas sa Korte Suprema, hindi nga lang po napagbigyan, pero ito pong kaso na Albert Wilson versus Government of the Philippines ay nagsasabi nga na ang Pilipinas ay
hindi tumutupad sa kanyang katungkulan doon sa tratado laban sa torture dahil ang mga prison conditions natin are torturous. At dahil torturous nga pong description ng international community sa ating mga preso at ang aking kaso ay non-bailable, ibig sabihin po, madali ko ng patunayan na I will be subjected to torture kung maikukulong ako sa isang kulungan ng Pilipinas. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong mga sinabi ni Harry Roque sa kanyang vlog. Grabe mga kabunyog, umaasa talaga itong si Roque na mapapanalo niya ang kanyang asylum doon sa The Netherlands dahil sa panibagong kasong ito. Ang hindi alam ng loko, once na nalaman ito ng The Netherlands, patay kang Roque ka, uwi ka dito at haharapin ang lahat ng kaso mo. Anyway, ito po mga kabunyog, panoorin naman natin itong interview sa isang abogado at isang eksperto sa usaping ito hinggil sa ano ang magiging epekto ng kaso nitong si Roque sa kanyang asylum. Maraming salamat po for your time, sir. Attorney Cayosa, so nagsampa na ang DOJ ng kasong human trafficking versus Harry Roque. Ito po ba ay bailable or non-bailable, sir? Dun sa public pronouncement ay mukhang non-bailable kasi nga maramihan yung kaso. So, 1 degree higher ho yan. So, non-bailable unless the evidence is weak, no? Yeah. But by itself, dun sa batas, non-bailable ho yung ganyang klaseng kaso. So, does it mean at this point in time na naisampa na ang kaso, Attorney Cayosa, does that mean na fugitive na si Harry Roque? Depende yan. Ang next ho na proseso yan, pagka sinampa ng DOJ, and then mag-i-issue ng warrant of arrest ang korte. Once na mag-issue ng warrant of arrest, then technically, yun, masasabi natin na fugitive from justice si Professor Harry. So it's the usual route po na sa piskalya muna? Oho, DOJ naman na yan eh. Meron ng yung task force noon, so review ng DOJ. Magpa-file sa so ang next ho is sa korte na. Titignan ng korte yung formal complaint, and then if the court would find probable cause, they will issue a warrant of arrest. Attorney, ano po ba? Automatic po ba na kapag ang isang tao ay lumabas ng bansa, meron siyang kinakaharap nilang bagay, ngayon naging pugante na because meron nang magiging kaso, kung ma-file na nga po ito, no, magiging pugante na siya, automatic po ba na yung kanyang passport ay ika-cancel? At paano po yung red notice sa Interpol? Ito po ba ina-apply din? Well, one, hindi naman automatic na kina-cancel, no? Sapagkat binibigyan naman ng pagkakataon yung fugitive from justice to voluntarily surrender. Kasi that's an option. And usually yan ang nangyayari. But in this case, malinaw naman na ayaw talagang mag-surrender yung si dating Secretary Roque. So, maaaring mag-request ang DOJ ng DFA na i-cancel yung kanyang passport. Para sa ganun, hindi ganun kadali para ilipat-lipat siya sa ibang bansa o kaya manatili sa Netherlands kung nasaan siya ngayon. Kasi nag-apply nga siya doon ng asylum daw. Isa pa po yung pag-apply po niya ng asylum, attorney. Alam naman po natin na paulit-ulit sinasabi, mabagal naman yung pagdesisyon sa kasong ito. Pero kung kunyari ang isang bansa po ay ganito na nakikita ng ng Netherlands na nagkakaroon ng movement patungkol dito kay Harry Roque, na sasampahan nga siya ng kaso tungkol sa ganitong klase ng bagay, maari po bang maging dahilan ito para yung kanyang pag-apply ng asylum ay hindi mag-grant? Maari. Yung ganito, no? Kasi nga, yung kung babasahin ko natin yung common rules ng mga European countries tungkol sa asylum, very limited grounds lang yung pag-grant ng asylum. Hindi ibig sabihin na kahit anong rason na lang magpumingi ka ng asylum, bibigyan ka nila. Yun sa mga grounds na yan, yung bang you are persecuted because of your political beliefs, there is bias against you because of your grouping, o kaya
there is real threat of bodily harm because of incidents of war sa pinanggagaling mong bansa. Wala naman sa Pilipinas yun. Ang ngayon, ang malinaw may kaso siya. So kung yan ipapaalam ng ating embahada ng gobyerno ng Netherlands, isang factor yan para titignan nila, para bilis-bilisan nilang hindi i-grant yung kanyang application o i-disqualify siya para sa ganon, mapilitang mababalikin siya sa Pilipinas. Ngayon, kung kinancel naman ang kanyang passport, so para bang wala siyang authority, wala siyang papeles na pumunta sa ibang lugar, ibang bansa, so maaari din, ano nila yan, at hindi nila matutuluyin. Pangatlo, pwede rin humingi ang Pilipinas ng tulong ng Interpol kung wanted na may warrant of arrest na. Yeah. Attorney Cayosa, in the meantime po na nasa labas ng bansa itong si Harry Roque, can he be represented in the case by his legal counsel? In other words, or can he be tried in absentia? Medyo mahirap po yung trial in absentia kasi dun ho sa arraignment kinakailangan personal presence So, magiging wanted siya, fugitive from justice siya. At mahirap po kasi rin, ang problema niyan, mahirap para sa kanyang abogado nang humingi ng anumang remedy o recourse sa korte kung hindi naman niya ilalagay ang sarili niya within the jurisdiction of the court. So, kinakailangan para pakinggan anumang gusto mong i-argue o hingin sa korte, you put yourself under the jurisdiction of the court. Yan ho ang basic rule. Hanggat hindi mo kinikilala yung jurisdiction o yung authority ng korte at hindi ka sumusurrender doon, mahihirapan kang humingi ng anumang remedyo o kaya recourse sa korte. Opo. Kung sakali pong may lumabas na warrant of arrest, meron po bang tratado ang Netherlands at saka ang Pilipinas para mapabalik si Harry Roque dito? I'm not sure pero mukhang wala sa listahan natin except that we have very good, very robust diplomatic relations with the Netherlands. Diba? At tumulong din tayo dun sa ICC which is actually based in the Netherlands. Oo nga po. So, you know, hindi lang po naman yan sa legalidad Kasi yung pag-welcome sa iyo or presence mo sa isang bansa, banyagang foreign country, discretion yan ng gobyerno nila. Anytime pwedeng sabihin na ayaw ka namin, umalis ka dito, ipapadeport ka namin. Kung makikiusap ang ating embahada at i-explica, ipapakita, makukumbinsi ang gobyerno ng Netherlands na siya nagtatagulan, hindi naman talaga siya qualified as a refugee, baka nga mapapabilis. So there's also not only the legal compulsion process, but also the diplomatic and the political relations between and among the countries. Attorney, sapat na po ba kung kunyari, di ba po pag may nangyaring pagsampa ng kaso, may panahon para makapag-respond yung mga parties involved tungkol dito. Sapat na po ba na yung mga abogado ni Attorney Harry Roque ang ang sumagot para sa kanya without him going back dito sa Pilipinas? Pwede ho naman yun sa nangyaring preliminary investigation ng DOJ, binigyan naman siya ng subpoena. Binigyan naman siya ng pagkakataon na sumagot. So, he could have done that personally or through his counsel. Mag-submit lang siya ng counter affidavit under oath. So, maaaring ginawa nila yan. Kung hindi nila ginawa, then they lose the opportunity. The DOJ can file it. Kasi ang importante dyan, binigyan ka ng pagkakataon na maghain ng iyong argumento on your side. So mukhang lumampas na yon, dumaan na sa prosesong yan, nasa korte na ngayon. The ball is in the hands of the judicial branch na ngayon. Attorney, si Cassandra Ong is also one of those na kinasuhan ng human trafficking kasama ni Harry Roque. In her particular case, ang
latest report, kung tama yung nabasa ko, hindi naman na siya nakapiit eh. So in this particular case, granting that she is still in the country, hindi pa po siya pwedeng arestuhin ngayon, correct? Kasi wala pa pong warrant of arrest. Ihintayin nila yung warrant of arrest galing sa korte. Ayun, okay. So, And then, alam nyo, kahit naman by provision of law, yung qualified human trafficking na yan is non-bailable, pwede rin naman maghain ng petition for bail yung mga nasasaktan. O pwede naman. Ang kanyang i-argue lang is the evidence against them is not strong. Kasi dalawa kong pag yung matataas na uri o yung mga kaso na ang impossible penalty is life imprisonment or death. Wala naman death na sa atin o life imprisonment. Hindi na automatic yung right to bail. Okay. Ngayon, kahit naman hindi automatic, may discretion pa rin ang korte to grant bail if the evidence against the respondents or the accused is weak. So, lilitisin yan sa korte. Pakikinggan ng korte preliminarily ang prosecution. Ano bang ebidensya nyo dito? Kung makumbinsi sila na malakas naman yung ebidensya, hindi yan mag-grant ng bail. Kung sa tingin ng korte, mahina yung ebidensya, mag-grant siya ng bail. Ganun ho yung proseso. Okay, last na lang po mula sa akin, Attorney Cayosa. Yung halimbawa po na, ano lang, for purposes of discussion, nagkaroon ng warrant of arrest, ano pa ang pwedeng maging remedy ni Harry Roque? Pwede ba siya pumunta sa Korte Suprema or a higher court to argue his case? Well, maaari naman na palubasin niya na with grave abuse of discretion yung ginawa ng trial court. Pero pag ganun ho kasi yung certiorari, grave abuse of discretion, may technical meaning yung grave abuse of discretion. Ibig sabihin, walang kabase-basehan yung ginagawa ng korte o whimsical yung ginagawa ng public officer. Walang kabase-basehan. Ito kasi, meron naman talagang silang pangkaso sa kanya. So normally, most of the time, pagdating sa evaluation of evidence, no, yung Supreme Court, ginagalang nila yung finding ng trial court. Kasi yung trial court naman ang naglilitis. Sila yung nakikinig sa mga witnesses. Sa Supreme Court, wala nang witnesses doon. Puro mga pleadings na lang. So, medyo pwede niyang gawin yon, pero the chances of a certiorari proceeding succeeding in the Supreme Court, statistically, medyo mababa ho yun. Kasi ginagalang ng Supreme Court yung findings of fact and the weighing of evidence by the trial court. Isa na lang po sa akin, Attorney, kapag ang isang pugante na, nandun na po siya sa ibang bansa, no? Yun nga po ay magkakaroon na ng kaso dito sa Pilipinas. May dagdag bigat po ba kung ang kanyang kaso ay non-bailable o heinous crime na talaga? Will it add urgency doon sa bansa where he is staying to have him deported? O kung pwede po bang sa Pilipinas ma-apply siyang pabalikin dito? Well, most probably meron. Kasi siyempre naman kung halimbawa yan slight physical injury lang. So medyo parang hindi masyadong mabigat. Pero ito ho kasi mabigat maramihan ho yung charges sa kanila at seryoso. At the whole world, especially the European countries, are very particular about human trafficking. Okay. So yung nature of the case filed against him plus yung pagka seryoso nito sa ating batas, talagang sa tingin ko, it will probably have a stronger impact sa anumang desisyon ng gobyerno ng Netherlands. Yun, para tayong nag-seminar tuloy. Kaya nga yun ang malaman natin. Maraming salamat, Attorney Cayosa. Attorney. We appreciate your time, sir. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.